Si Pope Francis, ngayon ay 87 anyos na, ay patuloy na nagpapanatili ng isang nakapapagod na iskediul ng paglalakbay sa kabila ng patuloy na mga alalahanin sa kalusugan. Si Pope Francis noong araw ng mga puso ay isinugod sa ospital sa Roma dahil sa bronchitis na nagpahirap sa kanya sa paghinga. Sa ngayon, ang Roman Pontiff ay nasa maayos ng kalagayan. Mag-subscribe sa aming channel para sa karagdagang mga update sa mga darating na araw. Pansamantala, balikan natin ang mga nakaraang aktibidad ni Pope Francis kamakailan lang. Ang kanyang kamakailang 11 araw na paglalakbay sa Asia na sumasaklaw sa kahangahangang 32,814 na kilometro ay nagbigay diin sa kahalagahan ng rehiyon na ito sa simbahang Katoliko. Ang pagbisita ng Papa sa Indonesia, Papua New Guinea, East Timor, at Singapore ay nagpatingkad sa kanyang dedikasyon sa dialogo sa pagitan ng mga relihiyon at pangangalaga sa kapaligiran. Isang mahalagang sandali ng paglalakbay ay ang pagbisita ng Papa sa Istiklal Mosque sa Jakarta, Indonesia. Ang kilos na ito ng pakikipag-ugnayan sa ibang pananampalataya ay nagtapos sa paglagda ng isang magkasanib na deklarasyon na nagtataguyod ng pagkakasundo at pag-unawaan ng mga relihiyon. Ipinakita rin sa paglalakbay ang pagtuon ng Vatican sa Asia, isang rehiyon kung saan maraming beses nang bumisita ang Papa sa panahon ng kanyang pagkapapa. Ang mga paglalakbay ng Papa ay hindi limitado sa mga simbolikong kilos. Sa East Timor, isang bansang nakipaglaban sa pamana ng tunggalian at kahirapan, ang pagbisita ng Papa ay nagdala ng pansin sa kalagayan ng mga tao nito. Bukod pa rito, ang pag-aampon ng isang dokumento ng kapatiran ng tao na dating nilagdaan nina Pope Francis at ng Grand Imam ng Al-Azhar ay nagpahiwatig ng isang konkretong hakbang tungo sa pagpapalaganap ng kapayapaan at pagkakasundo. Sa pamamagitan ng mga paglalakbay na ito, hangad ni Pope Francis na bumuo ng mga tulay sa pagitan ng iba't ibang pananampalataya at kultura. Ang kanyang mga paglalakbay ay isang testamento sa kanyang paniniwala sa kapangyarihan ng dialogo at ang kahalagahan ng pagtugon sa mga pandaigdigang hamon sa pamamagitan ng kooperasyon at pag-uunawaan. Sa gitna ng panahon ng kapistahan, ginamit ni Pope Francis ang kanyang mensahe sa Pasko upang tugunan ang mga apurahang issue ng tunggalian at pagdurusa sa buong mundo. Ang kanyang Urbi et Orbi blessing na inihatid mula sa St. Peter's Square ay isang malakas na panawagan para sa kapayapaan at pagkakasundo sa mga rehiyon na winasak ng karahasan at kaguluhan. Ang mensahe ng Papa ay nagdala ng isang partikular na pagkaapura habang tinutugunan niya ang patuloy na tunggalian sa Ukraine. Umapela siya para sa pagtapos ng karahasan at para sa isang panibagong pangako sa dialogo at diplomasya. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa isang pandaigdigang madla na nag-aalala tungkol sa krisis sa humanitarian na nagaganap sa rehiyon. Higit pa sa Ukraine, pinalawak ng Papa ang kanyang pakiusap para sa kapayapaan sa iba pang mga lugar na may kaguluhan, kabilang ang Gaza at Sudan. Nanawagan siya para sa agarang tigil putukan sa Gaza na binibigyang diin ang matinding sitwasyon ng humanitarian at hinihimok ang mga internasyonal na pagsisikap na magbigay ng tulong at mapadali ang mga negosasyon. Ang mensahe ng Papa sa Pasko ay isang malinaw na paalala na kahit sa gitna ng mga pagdiriwang, ang mundo ay nahaharap sa mga makabuluhang hamon. Ang kanyang mga salita ay nagsilbing panawagan para sa aksyon na hinihimok ang mga individual at mga bansa na magtulungan tungo sa isang mas makatarungan at mapayapang mundo. Ang pagkapapa ni Pope Francis ay minarkahan ng kanyang matibay na pangako sa kanyang mga tungkulin at ang kanyang patuloy na pakikibaka sa mga issue sa kalusugan. Sa kabila ng pagharap sa mga hamon, patuloy siyang nagbibigay inspirasyon sa kanyang katatagan at determinasyon na gampanan ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng simbahang Katoliko. Ang pabalik-balik na bronchitis at influenza ay sumasalot sa Papa nitong mga nakaraang taon na humantong sa mga nakanselang kaganapan at mga alalahanin tungkol sa kanyang kalusugan. Ang kanyang paggalaw ay naapektuhan din ng talamak na sakit sa tuhod na kadalasang nangangailangan ng paggamit ng wheelchair. Noong 2023, ang Papa ay nahaharap sa isang malubhang problema sa kalusugan nang siya ay maospital dahil sa pamamaga ng baga na pumilit sa kanya na kanselahin ang isang planong paglalakbay sa Dubai. Ang insidenteng ito ay nagpatingkad sa kahinaan ng kanyang kalusugan
at ang potensyal na epekto sa kanyang kakayahang isagawa ang kanyang nakapapagod na schedule. Sa kabila ng mga hamong ito, nananatiling matatag si Pope Francis sa kanyang pangako sa kanyang tungkulin. Siya ay umangkop sa kanyang mga pisikal na limitasyon, gamit ang mga pantulong sa paggalaw at inaayos ang kanyang schedule kung kinakailangan. Ang pagkapapa ni Pope Francis ay nailalarawan sa kanyang pangako sa dialogo at ang kanyang mga pagsisikap na mapalago ang mas malapit na relasyon sa iba pang mga pananampalataya at mga bansa. Ang kanyang mga diplomatikong pagsisikap ay sumasalamin sa isang pananaw ng isang mas magkakaugnay at mapayapang mundo. Isa sa mga pinakamahalagang diplomatikong inisyatiba ng kanyang pagkapapa ay ang pagsisikap na muling itayo ang mga relasyon sa China. Ang isang mahalagang kasunduan noong 2018 sa paghirang ng mga obispo ay nagsenyas ng pagkatunaw sa mga relasyon at inaasahan ng Vatican na magtatag ng isang permanenteng tanggapan sa China sa hinaharap. Ang mga diplomatikong pagsisikap ng Papa ay lumampas sa China. Ang paghirang ng unang resident ambassador sa Vietnam sa Hanoi sa pagtatapos ng 2023 ay minarkahan ng isa pang mahalagang pangyayari sa pakikipag-ugnayan ng Vatican sa Timog Silangang Asya. Sa pagtingin sa hinaharap, ang simbahan ay nahaharap sa ilang mga panloob na hamon at mga pagkakataon. Ang paparating na sinod sa Oktubre, isang pagtitipon ng mga obispo upang talakayin ang kinabukasan ng simbahan, ay inaasahang tutugon sa mga apurahang issue tulad ng papel ng mga kababaihan, ang komunidad ng LGBTQ+, at ang selibasya ng mga pari. Sa pamamagitan ng mga diplomatikong pagsisikap at panloob na dialogo na ito, hangad ni Pope Francis na iposisyon ang simbahang Katoliko bilang isang puwersa para sa kabutihan sa isang mabilis na nagbabagong mundo. Ang kanyang pananaw sa isang mas inklusibo at mahabagin na simbahan ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa milyon-milyon sa buong mundo. Nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, i-click ang subscribe button sa ibaba para manatiling updated sa mga kasalukuyang kaganapan para sa ating Pope Francis. Salamat mga flyers!